Sa gitna ng magulong Maynila, kung saan ang usok ng mga sasakyan ay parang usok ng pugon na humahalo sa hangin, nakaupo sa gilid ng bangketa si Ramon. Mga 27 ang kanyang edad, ngunit dahil sa init ng araw at lamig ng gabi, tila mas matanda ang kanyang anyo. May mahaba siyang buhok na minsang makapal at makintab noong siya'y bata pa, ngunit ngayoy buhol-buhol at naninilaw sa alikabok. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at halatang matagal nang hindi nasilayan ng kumot o unan. Hawak niya ang isang basyong lata ng gatas na ginawang lalagyan ng baryang ibinabato ng mga taong nagmamadaling dumaan. Barya lang po, pangkain, mahina niyang sigaw, ngunit kadalasan ay wala ni isang lumilingon. Sa paligid niya, may 3 batang pulubi ring nakahiga sa karton, mga bata na parang kapatid na rin niya sa lansangan. Madalas, inuuna niya pang ibigay sa kanila ang konting tinapay na natatanggap kaysa kainin niya. "Ate, gutom na ako," wika ng batang si Nini, mga 7 taon pa lamang. "Teka lang, may konti pa dito," sagot ni Ramon at inabot ang kalahading pandesal na kanina pa niya iniingatan. Itinulak pa niya ang lata sa gilid, tanda ng pagtigil muna sa pamamalimos. "Kainin mo, Nini, mamaya baka may magbigay ulit." Ikaw, Kuya Ramon?" tanong ng isa pa, si Boyet. "Nabusog na ako kanina. Huwag niyo na akong alalahanin," pagsisinungaling niya. Sa totoo lang, kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Ngunit mas mahalaga para sa kanya na ang mga bata ay hindi matulog na gutom. Aga siya tuluyang napadpad sa kalsada. Normal din naman ang kanyang buhay. Naalala pa niya ang maliit nilang barong-barong sa probinsya, kasama ang kanyang ama na isang karpintero at ang inang matagal nang naglaho. Bata pa lang siya nang iwan sila ng ina at mula noon, ama lamang niya ang nagsikap para mabuhay silang mag-ama. Ngunit nang tamaan ng malubhang sakit ang kanyang ama at mamatay ito, wala nang direksyong tinahak si Ramon. Lumuwas siya ng Maynila, dala ang pangarap na makahanap ng trabaho. Ngunit mabis ding naparam ang pangarap dahil sa kahirapan at kawalan ng kaalaman. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng tulay, dumating ang ilang kabataang pulubi. "O Ramon, ang gwapo mo na naman kahit puro putik ka." Biro ng isa habang nagtatawanan ang iba. "Bakit hindi ka na lang magmodelo? Siguro yayaman ka pa." Dagdag pa ng isa na may halong pang-asar. Napangiti lang si Ramon kahit may pait sa dibdib. Kung madali lang sana ang lahat. Pero heto kung saan tayo dinala ng tadhana. Kahit madalas siyang gawing biro ng iba dahil sa kanyang itsura, hindi niya iyon iniinda. Sa halip, pinipilit niyang maging mabuti at magaan ang loob. Dahil sa lansangan, ang tanging sandataya ay ang kanyang kabutihan. Alam niyang hindi sapat iyon para mabago ang kanyang kapalaran, pero iyon ang nagbibigay sa kanya ng kaunting dignidad sa araw-araw. Kinagabihan, naglakad si Ramon papunta sa Quiapo, kung saan maraming tao. Umaasa siyang mas maraming mag-aabot ng barya. Habang hawak ang lata, tumigil siya sa harap ng isang matandang babae na tila nahihirapan sa bitbit na bayong. "Lola, tulungan ko po ayo," alok niya. Nagulat ang matanda. "Bakit mo ako tutulungan? Wala akong maibibigay sa'yo." "Hindi po lahat ng tulong may kapalit," sagot ni Ramon sabay kuha sa bayong. Dahil dito, napangiti ang matanda ay binigyan siya ng 200 piso. "Kung lahat ng tao, kagaya mo, baka wala ng gutom." Ila binuhusan ng malamig na tubig si Ramon sa sobrang pasasalamat. Ang halagang iyon ay sapat na para makabili ng tinapay at kanin para sa kanila ngayong gabi. Ngunit imbes na ibili ng sarili niyang pagkain, dumiretso siya sa karinderya at bumili ng 5 order ng lugaw para sa mga batang kasama niya. Pagbalik niya sa ilalim ng tulay, sabay-sabay na nagsigawan ang mga bata. "Salamat, Kuya Ramon! Ang sarap!" Tahimik siyang ngumiti habang pinagmamasdan silang kumakain. Para bang iyon ang tanging gantimpala na kailangan niya sa mundong ito. Ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang pangarap. Magkaroon ng sariling pamilya, sariling tahanan at sariling kinabukasan na hindi puro alikabok at usok. "Kuya Ramon," bulong ni Nini habang hawak ang mangkok ng lugaw.
balang araw magkakaroon ka rin ng bahay. At may anak kang magmamahal sa'yo. Napangiti si Ramon, pero saglit din siyang napatigil. Sana nga, Nini. Pero sa ngayon, sapat na nandito kayo. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang mga batang payapang natutulog sa karton, binalikan ni Ramon ang mga salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. Huwag mong hayaang lamunin ka ng tahirapan. Kahit mahirap ka, may halaga ka, huwag kang susuko. Sa kabila ng lahat, pinipilit pa rin niyang kumapit sa pag-asang balang araw ay may darating na pagbabagong hindi niya inaasahan. Ang hindi niya alam, isang babae, milyonaryang may sariling sugat sa puso, ang magbibigay ng matinding pagyanig sa kanyang tahimik ngunit magulong mundo. Copy ends here. Sa kabilang dulo ng syudad, sa isang mataas na gusali na nakatanaw sa buong Maynila, nakaupo si Cassandra sa loob ng kanyang opisina. Ang mga salamin ng kanyang bintana ay sumasalamin sa liwanag ng araw. At mula rito'y makikita ang maingay na lungsod na tila walang pahinga. Ngunit sa kabila ng ingay at kasiglahan ng labas, ang kanyang mundo ay nananatiling tahimik at malamig. Si Cassandra ay nasa edad 35, matangkad, maganda, at palaging elegante sa suot niyang mga mamahaling damit. Siya ang nagmamay-ari ng ilang kilalang kumpanya sa bansa, mula real estate hanggang retail chains, at kilala sa lipunan bilang isang babaeng matatag at hindi kailanman nagpapatalo. Subalit sa likod ng kanyang malamig na anyo, may sugat siyang hindi kayang tapalan ng pera o tagumpay. Ma'am, nandito na po ang mga papeles para sa bagong proyekto. Wika ng kanyang sekretaryang si Liza habang inilalapag ang makapal na folder sa mesa. Salamat, ilagay mo lang dyan. Pakisabi rin na kanselahin ang dinner meeting mamaya. Matabang na sagot ni Cassandra. Tumango si Liza, ngunit bago lumabas ay nag-atubili itong magsalita. Ma'am, baka kailangan niyo ring magpahinga. Halos 3 gabi na po kayong hindi natutulog. Tumingin si Cassandra sa sekretarya at sandaling lumambot ang kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng pahinga, Liza. Ang kailangan ko ay resulta. Lumabas ka na. Naiwan siyang mag-isa sa silid. Doon, inabot niya ang isang lumang litrato mula sa drawer. Larawan ito nila ng kanyang dating asawa, nakangiti habang magkahawak kamay. Noon ay masaya pa siya. Akala niya ay kumpleto na ang lahat. Ngunit nang dumaan ang mga taon at walang dumating na anak sa kanilang pagsasama, unti-unting nagbago ang lahat. Ang pagmamahanan ay napalitan ng malamig na pananahimik hanggang sa tuluyan siyang iwan ng lalaki para sa ibang babae. Muling bumalik sa alaala niya ang huling gabi ng kanilang pag-uusap. Cassandra, hindi ako pwedeng mabuhay sa ganito. Gusto kong magkaroon ng pamilya, mga anak na magpapatuloy ng pangalan ko. Mariing wika ng kanyang asawa noon. Nagpatingin na ako sa doktor, wala namang problema sa akin. Halos pabulong na sagot niya habang nangingilid ang luha. Siguro ikaw ang walang problema. Ako ang meron at hindi ko na kayang ituloy pa ito. Huling mga salita ng lalaki bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Simula noon, itinuring ni Cassandra ang kanyang puso na parang isang kahong bakal. Walang makakapasok, walang makakalabas. Ang lahat ng atensyon at panahon ay ibinuhos niya sa negosyo. Kaya siya tinaguri ang Ice Queen ng lipunan, isang babaeng hindi natitinag ng kahit anong emosyon. Ngunit sa likod ng mga titulong iyon, gabi-gabi siyang lumuluha ng palihim. Walang nakakaalam na tuwing uuwi siya sa mansyon, tahimik niyang hinahaplos ang isang bakanteng silid na inihanda sana para sa magiging anak. Nakaayos doon ang mga laruan, kuna at dingding na pinintahan ng malambot na kulay asul at dilaw. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad sa malawak na hardin ng kanyang mansyon, kinausap niya ang sarili. Ano pa bang halaga ng lahat ng ito kung wala akong maipapamana? Ang pera, ang negosyo, mawawala rin. Huminga siya ng malalim at muling napatingala sa langit. Pilit hinahanap ang sagot. Kahit na maraming lalaki ang nagtangkang ligawan siya matapos ang diborsyo, tinanggihan niya ang lahat. Hindi na siya nagtiwala, natatakot siyang muli lamang masaktan. Ang mga tao sa paligid niya ay tanging nakikita lamang ang kanyang kayamanan,
hindi ang kanyang pagkatao. Isang gabi naman, sa isang charity ball na inorganisa niya para sa mga batang ulila, pinilit niyang ngumiti sa harap ng mga bisita. Habang nakatayo sa entablado, nagbigay siya ng maikling talumpati. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng buhay na natutulungan natin. Ngunit sa loob niya, alam niyang siya mismo ay hindi buo. Habang pinapanood ang mga batang masayang tumatanggap ng regalo, tila kinurot ang kanyang puso ng matinding lungkot. Pagkatapos ng programa, lumapit sa kanya si Liza. "Ma'am, ang ganda po ng speech ninyo, pero halata pong malungkot kayo." Napatingin siya sa malayo, nakatingin sa mga batang naglalaro. "Hindi lahat ng ngiti ay masaya, Liza. Minsan, kailangan lang nating umiti para hindi mahalata ang sugat sa loob." Ang gabi ring iyon ay nagtulak sa kanya na pag-isipan muli ang kanyang kinabukasan. Naisip niya, anuman ang mangyari, ay hindi niya hahayaang tuluyang mawala ang pagkakataon na magkaroon ng sariling hanyak. Ang oras ay mabilis at bawat taon na lumilipas ay mas lalo lamang siyang kinukulang sa pag-asa. Habang nakaupo sa kanyang opisina kinabukasan, tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigang si Helena, isang doktor. "Helena, sabihin mo sa akin ang totoo. May pagkakataon pa ba ako?" "Cassandra, hindi ko gustong magsinungaling. Hindi imposible pero mahirap na sa edad mo. Maari pa, pero kailangan ng ibang paraan." Napabuntong hininga siya. "Kung hindi magawa sa tradisyonal na paraan, baka kailangan kong gumawa ng mas matapang na hakbang. Hindi ko na kayang mabuhay na ganito." Sa puntong iyon, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang ideyang maghahanap siya ng paraan, anumang paraan para magkaroon ng anak. Isang desisyon na magdadala sa kanya sa landas na hindi niya inaasahan. Isang desisyong magdudugtong sa kanyang kapalaran at sa kapalaran ng isang gwapong pulubi na hindi niya pa nakikilala. Copy ends here. Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Karaniwang araw para kay Ramon. Nakaupo sa bangketa, hawak ang basyong lata ng gatas, umaasang may magbibigay ng barya upang may maipambili ng tinapay para sa mga batang nasa ilalim ng tulay. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at paminsan-minsan ay tumitingala siya sa mga sasakyang nagdaraan. Iniisip kung gaano kaya kasaya ang buhay ng mga taong nakasakay sa mga magagarang kotse. Habang nakaidlip siya ng bahagya, isang mahabang convoy ng mga itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng traffic light. Isa sa mga mamahaling sasakyan ay isang puting luxury sedan na agad na nafatawag ng pansin ng mga dumaraan. Sa loob nito nakaupo si Cassandra, nakatanaw sa bintana, pagod at walang gana matapos ang isa na namang mahabang pagpupulong. Napalingon siya sa gilid ng kalsada at doon unang nasilayan si Ramon. Ang pulubi ay nakayuko, tila ba pinagmamasdan ang kanyang sariling anino. Ngunit ng sandaling iyon, may kakaibang kumurot sa kanyang damdamin. Hindi siya karaniwang naaapektuhan sa mga taong nakikita sa lansangan. Ngunit iba ang aurang dala ng binatang iyon. Sa kabila ng dumis at hirap, may kakaibang dignidad at tikas sa kanyang pagkakaupo. "Ma'am, huwag niyo na pong tingnan. Maraming ganyan dito sa Maynila." Bulong ng kanyang driver na si Mang Efren. Ngumiti lamang si Cassandra, ngunit hindi niya inalis ang tingin. "Alam ko, Efren, pero tingnan mo siya. Iba siya." Napansin din ng kanyang assistant na si Liza ang binata. "Totoo, ma'am, ang gwapo niya kahit ganyan ang itsura." Parang artista na napadpad lang sa maling lugar. Habang nag-uusap sila, napatingin si Ramon sa direksyon ng sasakyan. Sinalubong niya ang tingin ni Cassandra. Sa ilang segundong iyon, tila nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo, ang mundo ng kayamanan at ang mundo ng kahirapan. Para kay Ramon, isa iyong nakakapanilabot at nakakaawang tanaw. Para kay Cassandra, isang tanong na hindi niya agad masagot. Bakit may kakaibang pakiramdam akong nadama nang magtama ang mga mata namin? Nagtatuloy ang biyahe ng mag-green light, ngunit naiwan sa isip ni Cassandra ang imahe ng pulubi. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nabuhay na kuryosidad sa kanyang puso. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Liza ng hapunan sa mansyon,
Muling bumalik sa isip niya ang nakita. Liza, mahina niyang sabi, may nakita akong lalaki kanina, isang pulubi, ngunit kakaiba siya. Nagtaka ang kaibigan. Pulubi, ma'am? Hindi ko inaasahan na mapapansin niyo sila. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko matukoy. Parang hindi siya dapat nandoon. Samantala, si Ramon ay hindi rin mapakali. Pagka-uwi sa ilalim ng tulay, ikinuwento niya sa mga batang kasama ang nangyari. Kanina, may isang babae na nakatingin sa akin mula sa loob ng kotse. Ang ganda niya, parang hindi totoo. Sabi niya habang inihahati ang natirang tinapay. Tumawa si Boyet. Baka naman in love sa'yo, Kuya Ramin. Ang gwapo mo kasi. Baliw ka, sagot niya, sabay tawa. Sino namang mayaman ang papansin sa isang kadaya ko? Ngunit kahit anong biro, hindi matangdal sa isip ni Ramon ang pagkakatingin ng babae sa kanya. Parang may laman ang tingin na iyon. Hindi awa, kundi isang bagay na mas malalim. Makalipas ang 2 araw, muling nagdaan ang convoy ni Cassandra sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinalampas ang sandali. Efren, itigil mo saglit ang sasakyan. Utos niya. Nagulat si Efren. Ma'am, dito po? Maraming tao baka hindi ligtas. Sandali lang, mariin niyang sagot. Bumaba siya ng sasakyan. Bagay na ikinagulat ng lahat. Ang mga dumaraan ay napapahinto, napapatingin sa babaeng nakasuot ng mamahaling damit na bumaba sa gitna ng trapikadong kalsada. Lumapit siya kay Ramon na nooy nagulat at natigilan. Bakit ka tumigil dito? Tanong ni Ramon. Halatang nahihiya. Gumiti si Cassandra, bagaman malamig pa rin ang kanyang aura. Ito ba ang ikinabubuhay mo araw-araw? Oo, dito lang ako nakakapaghanap ng barya para may makain ang mga batang kasama ko. Sagot ni Ramon, sabay tinging sa lupa. Iniabot ni Cassandra ang isang matapal na sobre ng pera. Kunin mo, hindi mo na kailangang mamalimos. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin. Nagulat sa tagpong iyon, ngunit ikinagulat ni Cassandra ang susunod na ginawa ni Ramon. Tiningnan niya ang sobre, saka dahan-dahang itinulak pabalik sa babae. Salamat po, pero hindi ako tatanggap ng pera na hindi ko pinagtrabahuhan. Mahinahong sagot ni Ramon. Napakunot ang noo ni Cassandra. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ito ang hanap mo araw-araw? Barya lang po ang hinihingi ko para sa pagkain. Pero hindi pera na ganyang kalaki. Hindi ko alam kung anong kapalit niyan. Diretsyong tugon ng binata. Napatigil si Cassandra. Sanay siyang lahat ng tao'y sabik sa kanyang pera. Ngunit ngayon, isang pulubi pa ang tumatanggi. Sa halip na mainis, nakaramdam siya ng kakaibang paghanga at lalo pang tumindi ang kanyang kuryosidad. Hindi kita makakalimutan. Mahinahong bulong ni Cassandra bago siya bumalik sa sasakyan. Sa mga sandaling iyon, parehong nag-iwan ng marka ang isa't isa. Kay Cassandra, isang tanong na patuloy nagugulo sa kanyang isipan. Kay Ramon, isang alaala ng babaeng tila may dalang unos na babago sa kanyang mundo. So hindi inaasahang pagkikita, nagsimula ang kwento ng 2 kaluluwang nagmula sa magkaibang mundo. Ngunit itinakdang magbanggaan ng tadhana. Makulimlimang gabi nang muling mapadpad si Cassandra sa kalsadang madalas na kinaupuan ni Ramon. Galing siya sa isang business dinner, kung saan napilitan siyang ngumiti at makipagkamay sa mga taong alam niyang tinitingnan lang siya bilang puhunan, hindi bilang tao. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan na puno ng alak ang kanyang katawan, isang bagay na bihira niyang gawin. Ngunit ngayong gabi, hindi niya kinaya ang bigat sa dibdib. Ma'am, ihahatid ko na po kayo pa uwi. Alok ni Efren habang inaayos ang pinto ng sasakyan. Umiling si Cassandra. Hindi pa. Dadaan tayo sa Quiapo. May gusto akong puntahan. Ako na ang lalapit. Ma'am, baka. Hindi na natapos ni Efren ang sasabihin dahil nadlakad na palabas si Cassandra. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng mga jeep at bus ang maririnig. Nang nasa harap na siya ni Ramon, hindi ito makapaniwala. Ikaw na naman? Tanong ng binata, halatang kinakabahan. Hindi sumagot agad si Cassandra. Humugot siya ng malalim na hininga
At sa ilalim ng kalsadang iyon, sa harap ng mga natutulog na bata, binitawan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Buntisin mo ako, babayaran kita ng 10 milyon. Natigilan si Ramon, tila hindi narinig ng tama ang sinabi. Ano raw? Anong ibig mong sabihin? Diretso ang mga mata ni Cassandra, walang alinlangan. Narinig mo ako, gusto kong magkaanak, at ikaw ang napili ko. Natawa si Ramon, pilit na binabaliwala ang narinig. Kung lasing ka, mas mabuting umuwi ka na. Hindi ako tumatanggap ng mga biro. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Cassandra. Inabot niya ang kanyang business card at iniabot sa binata. Hindi ako nagbibiro. 10 milyon, isang anak lang ang kapalit. Para kay Ramon, isa iyong hindi masukat na halaga. Isang halagang kayang baguhin ng kanyang buhay at ng mga batang umaasa sa kanya. Ngunit kasabay noon ay dumating ang matinding takot at kalituhan. Bakit ako? Tanong niya, puno ng alinlangan. Maraming lalaki riyan, mas maayos, mas may pangalan. Bakit ako pa? Nawalang-wala. Saglit na napayuko si Cassandra. Ang unang beses na ipinakita niya ang kanyang kahinaan sa isang taong halos hindi niya kilala. Ramon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakikita sa mga lalaking nakapaligid sa akin. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero alam kong hindi mo ako lolokohin. Nagngit-ngit si Ramon, hindi dahil sa galit, kundi sa hindi makatarungang sitwasyon. Hindi mo ba naiisip? Taurin ako? Hindi ako makina na gagamitin mo para lang magkaroon ng anak. Ngunit kahit sa pagtutol niya, ramdam ni Ramon ang katotohanang hindi siya makawala sa bigat ng alok. 10 milyon, isang halagang hindi niya kailanman maiisip na mahahawakan. Habang nag-uusap sila, biglang dumaan ang isang grupo ng mga lasing na lalaki sa kabilang kalsada. Uy pare, tingnan mo, may mayaman dito na nakikipag-usap sa pulubi. Baka kliyente niya yan. Sigaw ng isa, sabay tawanan. Umigting ang panga ni Ramon at hinarap ang mga lalaki. Tumigil kayo! Sigaw niya. Ngunit lalo lang silang nagtawanan at lumayo. Napatitig si Cassandra kay Ramon at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang seguridad. Isang pulubi, ngunit handang ipagtanggol siya. Tahimik ang sumunod na mga minuto. Huling iniabot ni Cassandra ang card at sa pagkakataong ito, marahan itong kinuha ni Ramon. Hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagtatago ng isang posibilidad na hindi niya maintindihan. Kung seryoso ka man o hindi, wala akong pangako. Mariin niyang wika. Pero hindi ko rin kayang kalimutan ang sinabi mo. Ngumiti si Cassandra, mahina ngunit puno ng bigat. Yan lang ang kailangan kong marinig. Bago siya tuluyang bumalik sa sasakyan, tinitigan niya ulit si Ramon. Nahawak ang card na tila nagbabantang sunugin ang kanyang mga kamay. At sa gabing iyon, naiwan si Ramon na hindi mapakali, hindi dahil sa takot sa alok, kundi dahil sa hiwagang dala ng babae. Magdamag siyang hindi nakatulog, paulit-ulit na inuulit sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Buntisin mo ako, babayaran kita ng 10 milyon. Sa kanyang puso, isang bagong kabanata ang nagsisimula, ngunit hindi niya alam kung ito'y biyaya o sumpa. Mula ng gabing iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Ramon. Habang nakahiga sa malamig at maruming semento sa ilalim ng tulay, hawak-hawak niya ang business card na iniabot ni Cassandra. Paulit-ulit niyang binabasa ang pangalan, numero at address na nakasulat doon, na para bang may kapangyarihan itong sumunog sa kanyang mga palad. Sa kanyang isipan, naglalaban ang dalawang boses. Isa na nagsasabing iyon na ang pagkakataon upang makawala sa kahirapan. At isa namang nagsasabing baka iyon ang magdulot ng kapahamakan. Kinabukasan, habang naglalakad siya dala ang basyong lata, kinuwento niya ang nangyari sa kapwa niya pulubi. Pare, isipin mo, inalok ako ng isang mayamang babae, 10 milyon kapalit ng isang anak. Agad silang nagtawanan. Ang ilan ay halos mabulunan sa tawa. Ramon, nababaliw ka na yata? Sino namang milyonary ang gagawa niyan? Sigaw ng isa. Baka niloloko ka lang. Sigurado akong biro lang yon. At kung hindi man, baka setup para ipahiya ka lang.
Dagdad ng isa pang nakikisaw-saw. Napayuko si Ramon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko rin alam, pero sa mga mata niya, hindi siya nagbibiro. Habang naglalakad pa uwi, sumalubong si Nini at si Boyet, mga batang itinuturing na niyang pamilya. Kuya Ramon, bakit ang lungkot mo? May problema ba? Tanong ni Nini, habang hawak-hawak ang laylayan ng kanyang lumang t-shirt. Pinilit niyang ngumiti. Wala, Nini, may iniisip lang si kuya. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang dinadala siya sa isang sangandaan. Pera o prinsipyo? Kinabukasan o dangal? Sa sumunod na gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng bangketa, lumapit si Mang Ben, isa pang pulubi na matagal na niyang kakilala. Narinig ko ang kwento mo. Kung totoo man yan, Ramon, bakit hindi mo subukan? 10 milyon pare, hindi na tayo magugutom kahit kailan. Hindi na kailangang magpalimos. Ngunit mariin ang sagot ni Ramon. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa pera. Mang Ben, hindi ko alam kung kaya kong ibenta ang sarili kong pagkatao. Naggibit balikat si Mang Ben. Pero paano kung ito na ang tadhana mo? Baka ito na ang sagot sa lahat ng dasal mo. Buong magdamag, hindi mapakali si Ramon. Sa bawat pagdilat niya, naririnig niya ang tinig ni Cassandra, malamig, tiyak at puno ng pangungusap na tila hindi mababali. Buntisin mo ako, babayaran kita ng 10 milyon. Dumating ang 3 araw mula ng kanilang pagkikita. Habang naglalakad siya sa abenida, nakakita siya ng isang malaking billboard na naglalaman ng larawan ni Cassandra, nakasuot ng pormal na damit, kasama ang mga katagang Empowering the Future. Napahinto siya at napatingin ng matagal, para bang nakikipagtitigan muli ang babae, at ang kanyang dibdib ay muling nabalisa. Sa sobrang pagkalito, napadpad siya sa simbahan ng Quiapo. Doon siya lumuhod, hindi upang hingin ang pera, kundi upang humingi ng kaliwanagan. Diyos ko, hindi ko alam kung ito pa'y pagsubok o pagkakataon. Bigyan mo ako ng palatandaan kung ano ang tama. Habang nakaluhod siya, may lumapit na matandang babae na hindi niya kilala. Inabot nito ang maliit na rosaryo at mahina ngunit malinaw na sinabi, "Anak, hindi lahat ng alok ng mundo'y dapat tanggapin. Pero minsan, may mga pintuan na binubuksan ng Diyos para sa mga handang sumubok." Nabigla si Ramon. Hindi niya alam kung iyon ba'y simpleng salita lamang o sagot sa kanyang panalangin. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga bata. "Kuya, wala na tayong makakain bukas. Wala na tayong pambili." Umiiyak na sabi ni Boyet. Doon lalo siyang nanginig. Sa kanyang harapan, naroon ang card ni Cassandra, kumikislap sa ilaw ng poste na parang nanunukso. Isang tawag lang at mababago ang lahat. Kinabukasan, habang naglalakad sa kahabaan ng Ayala, napagdesisyonan niyang puntahan ang opisina ng milyonarya. Ang gusali ay mataas, puno ng mga gwardya at sekretarya. Nang makita siya, agad siyang pinagtawanan at pinigilan ng mga gwardya. "Hoy, saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng pumasok dito," sigaw ng isa. Ngunit bago pa siya tuluyang maitaboy, dumating si Lisa. Nakita niya ang card na hawak ni Ramon at agad siyang pinapasok. "Si Ma'am ang nagbigay niyan? Sumunod ka." Habang naglalakad sila papasok sa loob, ramdam niya ang mabibigat na tingin ng mga tao. Narinig pa niyang may bulungan. Pulubi ba iyon? Anong ginagawa niya rito? Ngunit hindi siya nagpatinag. Kahit naminginig, itinuloy niya ang bawat hakbang. Sa wakas, bumukas ang pintuan ng opisina at nandoon si Cassandra, nakaupo sa kanyang swivel chair, nakatingin direkta sa kanya. "Akala ko hindi ka na darating." Malamig ngunit may halong ngiti ang wika nito. Mahabang katahimikan ang sumunod bago siya nakapagsalita. "Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Pero kailangan kong marinig mula sa iyo. Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo?" Tumingin si Cassandra diretso sa kanyang mga mata. "Oo, Ramon, seryoso ako. Hindi ito biro." At doon muling bumigat ang mundo sa balikat ni Ramon. Nasa kanyang mga palad na ngayon ang desisyon. Isang desisyong magpapabago sa lahat ng darating na araw sa kanyang buhay. Nakatayo si Ramon sa gitna ng maluwang na opisina ni Cassandra.
Pakiramdam niya'y nalulunod siya sa bigat ng katahimikan. Ang makintab na sahig na gawa sa marmol, ang malalaking bintanang salamin at ang mga painting na nakasabit sa dingding ay tila ba nilalamon siya. Ngunit higit pa sa marangyang paligid, ang pinakamabigat ay ang presensya ng babaeng nakaupo sa harap niya. Si Cassandra. Malamig ang ekspresyon, ngunit matalim ang mga mata na nakatitig lamang sa kanya. Uulitin ko, wika ni Cassandra, tinig na walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang alok ko ay 10 milyong piso. Kapalit ay isang anak. Wala nang iba. Para kay Ramon, bawat salitang iyon ay parang mga martilyo na bumabagsak sa kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sa kanyang dibdib ay naglalaban ang galit, takot at kuryosidad. Hindi ba't mali ito? Para bang binibili mo ako? Binibili mo ang isang buhay. Napatingin si Cassandra sa gilid. Saglit na lumambot ang anyo. Mga lupa, kung papaliking ko, pinabibili. Pero hindi ko kayang bilhin ang bagay na pinakahinahangad ko. Anak, pamilya, yun lang ang hiling ko. At ikaw ang napili ko. Natigilan si Ramon. Napabuntong hininga at napatingin sa lupa. Bakit ako? Tanong na paulit-ulit niyang hindi masagot. Paano kung sabihin kong hindi ako papayag? Mumiti si Cassandra. Hindi ngiti ng pananakot, kundi ng tiyak na babae na handang lumaban. Wala akong balak pilitin ka, pero isipin mo, ilang taon ka nang namamalimos. Ilang bata na ang umaasa sa'yo, pero wala ka namang magawa kundi magbahagi ng kapiranggot na tinapay. Sa halagang 10 milyon, hindi lang buhay mo ang mababago, pati buhay nila. Bumangon ang init sa kanyang dibdib. Totoo ang lahat ng sinabi ni Cassandra. Ngunit para bang ninanakawan siya ng kanyang pagkatao sa alok na iyon. Kung tatanggapin ko, parang ibinenta ko na rin ang sarili ko, mariin niyang sagot. Hindi kita binibili, Ramon. Malamig ngunit malambing na sagot ni Cassandra. Nakikiusap ako at binabayaran ko ang kabayaran ng iyong oras, ng iyong pangalan, ng iyong dugo. Hindi ko sinasabing madali ito, pero wala na akong ibang pagkukunan. Tumagal ang kanilang pag-uusap ng higit 1 oras. Si Ramon, paulit-ulit na nag-aalinlangan, nagtatanong ng mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Si Cassandra, nananatiling matatag, walang bakas ng pag-atras sa kanyan paninindigan. Kung papayag ako, mahinang wika ni Ramon, anong kasiguraduhan kung hindi ako mawawala sa lahat ng ito, na hindi lang ako magiging isang tao na ginamit mo at iniwan. Tumitig si Cassandra, diretso sa kanyang mga mata. Kung papayag ka, hindi kita iiwan, pero kailangan mong maintindihan, hindi ko hinihingi ang pagmamahal mo. Ang hinihingi ko ay isang pagkakataon. Kung dumating ang araw na maramdaman mo ang higit pa roon, desisyon mo na iyon. Pero ngayon, Ramon, anak ang kailangan ko. Nangingilid ang luha sa mata ni Ramon. Hindi niya maalala ang huling beses na may tumingin sa kanya ng ganoon. Diretso, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang hindi lang pera ang nakataya dito. May lungkot sa mata ni Cassandra. Isang lungkot na hindi niya kayang balewalain. Bakit ako, Cassandra? Muli mang tanong. Halos pabulong. Marami kang pwedeng piliin. Mga mayayaman, mga kilala, mga edukado. Dahil ikaw ang tanging lalaking nakita kong hindi agad sumunggab sa perang inaalok ko. Sagot ni Cassandra, mariin at walang alinlangan. Sa mata mo, may dignidad. At iyon ang gusto kong ipamana sa anak ko. Humaba ang katahimikan. Si Ramon nakatingin sa sahig at si Cassandra naghihintay ng sagot. Sa loob-loob niya, alam ni Ramon na wala na siyang matatakbuhan. Ang mga batang umaasa sa kanya, ang kanyang mga pangarap at ang pagkakataong makaalpas sa lansangan, lahat iyon ay nakasalalay sa desisyon niyang ito. Sa wakas, bumuntong hininga siya at tumango ng marahan. Sige, papayag ako, pero hindi para sa pera. Papayag ako dahil gusto kong magkaroon ng pamilya, kahit hindi tradisyonal. Gusto kong maramdaman na may halaga ako, kahit minsan lang. Napapikit si Cassandra, para bang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Salamat, Ramon.
Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naibigay mong pag-asa sa akin. Nang bumangon siya mula sa kanyang kinauupuan, lumapit siya kay Ramon at marahang iniabot ang kanyang kamay. Simula ngayon, magkasama na tayo sa desisyong ito. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin, pero panghahawakan ko ang salita mo. Marahan ding iniabot ni Ramon ang kanyang kamay, nanginginig ngunit matatag. Sa paghawak nilang iyon, dalawang magkaibang mundo ang biglang nagtagpo. Ang milyonaryan si Cassandra at ang pulubing si Ramon, ngayon nakatali na ang kanilang kapalaran sa isang pangakong hindi na mababawi. Sa kanyang isip, narinig muli ni Ramon ang boses ng kanyang yumaong ama. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kahirapan. Kahit mahirap ka, may halaga ka. Huwag kang susuko. At ngayon, para bang nagsisimula ng magbukas ang pinto ng kanyang kapalaran. Habang lumalabas siya ng gusali, hawak ang papel na naglalaman ng mga kasunduan. Ramdam ni Ramon na hindi na siya ang dating pulubi sa ilalim ng tulay. Isa na siyang lalaking haharap sa pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Isang desisyong magpapaikot sa kanyang mundo at sa mundo ng babaeng minsan lang siyang tiningnan ng may tunay na halaga. Makalipas ang ilang araw, mula nang magpasya si Ramon, nagsimula ang isang kakaibang yugto ng kanyang buhay. Isang sasakyang may madilim na bintana ang huminto malapit sa ilalim ng tulay kung saan siya nakatira. Bumaba roon si Liza, ang sekretarya ni Cassandra, dala ang isang sobre at ilang bag na puno ng gamit. Ramon, wika niya, ipinapapasundo ka ni Ma'am Cassandra. Mainilaan siyang tirahan para sa'yo. Nagulat si Ramon, agad na natatingin sa mga batang nakapalibot sa kanya. Saan ako pupunta? At sila? Paano ko sila maiiwan? Wala kang dapat ikabahala, sagot ni Liza. Mabibigyan din sila ng tulong. Pero ikaw, kailangan mong sumama ngayon. Nais ni Ma'am na masiguro ang kaligtasan ninyo. Bagaman mabigat ang loob, wala siyang nagawa kundi sumama. Dinala siya sa isang mataas na gusali sa Makati at doon ipinakita sa kanya ang isang condo unit na kumpleto sa gamit, malambot na kama, malamig na aircon at kusinang puno ng pagkain. Para kay Ramon na sanay sa bangketa, parang ibang mundo iyon. Nang gabing iyon, dumating si Cassandra. Suot ang simpleng damit, malayo sa karaniwang eleganteng niyang kasuotan, ngunit taglay pa rin ang maladyosang aura. Ramon, bati niya, simula ngayon, dito ka titira. Mas ligtas ito para sa'yo at para na rin sa plano natin. Tahimik lamang na tumango si Ramon. Habang nakatingin sa paligid, hindi niya maiwasang mahilo sa sobrang pagbabago. Hindi ako sanay sa ganito. Ang daming pagkain, ang lambot ng kama, parang hindi totoo. Lumapit si Cassandra, bahagyang ngumiti. Sanayan lang iyan. Unti-unti, matututo ka ring mabuhay nang hindi natutulog sa semento. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang kanilang kakaibang pagsasama. Bagamat malinaw na may kasunduan sa pagitan nila, hindi maitatangging may mga sandaling lumalampas sila sa formalidad ng kasunduan. Isang umaga, habang nasa kusina si Ramon at nagluluto ng itlog, pumasok si Cassandra na bagong gising. Ikaw pala marunong magluto, biro niya. Nasanay na ako kapag nasa kalsada. Kailangan mong matutong gumawa ng kahit simpleng pagkain para mabuhay, sagot ni Ramon, sabay abot ng plato. Tikman mo, tinanggap ni Cassandra ang pagkain at natigilan ng malasahan ang simpleng lutong iyon. Alam mo bang ito ang unang beses na kumain ako ng lutong hindi gawa ng chef? Napatawa si Ramon. At baka rin ito ang pinakasimpleng pagkain na natikman mo. Ngunit sa gitna ng mga biro at simpleng tagpo, may mga gabing seryoso silang nag-uusap. Doon, unti-unting bumukas si Cassandra. Ipinapakita ang kanyang kahinaan. Ramon, wika niya isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe. Hindi ko alam kung paano ako humantong dito. Mayaman ako, oo. May kapangyarihan. Pero sa kabila ng lahat, ako pa rin itong kulang. Laging kulang. Hindi ka kulang, Cassandra. Sagot ni Ramon, seryoso ang tinig. Hindi dahil wala kang anak ay wala ka ng halaga. Pero naiintindihan ko kung bakit mo ito ginagawa.
Gusto mo ng isang taong tatawag sa'yo ng ina. Napayuko si Cassandra at sa unang pagkakataon ay nakita ni Ramon ang mga luha sa kanyang mata. Salamat, wala pang nagsabi niyan sa akin. Sa mga panahong iyon, nagsimulang mabuo ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan nila. Hindi ito batay sa pera, kundi sa simpleng pakikitungo at pag-unawa. Si Ramon, na sanay magbigay ng tulong kahit walang kapalit, at si Cassandra, na sanay tumanggap ng paggalang at takot, ngayon ay natututo ring magpakumbaba. Ngunit, hindi naging madali ang lahat. Sa bawat paglabas nila, kailangan nilang maging maingat. Ayaw ni Cassandra na mabisto ng publiko ang kanilang sitwasyon. Kailangan nating panatilihin itong lihim, Ramon. Mariing bilin niya. Kapag nalaman ng media, sisirain nila ang lahat. Kahit labag sa kanyang loob, pumayag si Ramon. Naiintindihan niyang may reputasyon ang babae na kailangang pangalagaan. Ngunit sa bawat oras na nararamdaman niyang itinago siya sa anino, may kirot sa kanyang puso. Isang gabi, napuno siya at nagsalita. Cassandra, hanggang kailan ako mananatiling parang anino? Hanggang kailan ako magtatago? Huminga ng malalim si Cassandra. Hanggang sa tamang panahon. Hindi ko sinasabing wala kang halaga, Ramon, pero kailangan kong protektahan ang ating anak at pati na rin ikaw. Natigilan si Ramon. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula kay Cassandra ang salitang ating anak. Hindi lang anak niya, kundi ating anak. At sa simpleng pagkakaibang iyon, may kung anong umusbong sa kanyang puso. Isang damdaming hindi niya kayang ipaliwanag. Mula noon, kahit na nananatiling lihim ang kanilang pagsasama, nagsimulang umusbong ang pag-asa kay Ramon. Hindi na lamang siya isang pulubi na nakatira sa ilalim ng tulay. Siya ngayon ay isang lalaking naglalakbay patungo sa panibagong mundo. Isang mundong puno ng pangako, lungkot at posibilidad ng pag-ibig. Mabilis kumalat ang mga bulong sa lipunan ng mayayaman. Sa mga pagtitipon, sa mga hapunan ng negosyante at maging sa mga lihim na tsismisan sa mga boardroom, iisa ang paksa, ang misteryosong lalaki na di umano'y kasakasama ng milyonaryang si Cassandra. Hindi nila kilala ang pinagmulan nito, ngunit sapat na para lumabas ang masasamang haka-haka. Isang gabi, inimbitahan si Cassandra sa isang malaking fundraising event sa isang hotel sa Makati. Bagamat alam niyang mapanganib, pinili niyang dalhin si Ramon. Suot nito ang isang maayos na suit na ipinatahi para sa kanya, ngunit halata pa rin ang kaba sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba dito, Cassandra? Hindi ba't delikado kung makita nila akong kasama mo? Tanong ni Ramon habang nasa sasakyan. Ramon, sagot ni Cassandra, seryoso ang tinig. Hindi ko ikinakahiya ang desisyon ko. Kung hindi ka nila matanggap, problema nila iyon, hindi atin. Pagdating nila sa loob ng ballroom, agad na nagbago ang mga tingin ng mga bisita. Ang ilan ay napapabulong, ang iba na may walang pakundangan sa pagbibitiw ng mapanlait na komento. Sino yan? Mukhang galing sa kalsada. Anong ginagawa niya rito? Habang naglalakad sila patungo sa mesa, ramdam ni Ramon ang bigat ng lahat ng matang natatuon sa kanya. Para siyang nahubaran sa harap ng mga taong iyon. Pilit siyang ngumiti, ngunit ang dibdib niya ay naglalagablab sa hiya at galit. Lumapit ang isa sa mga pinuno ng isang kilalang kumpanya, si Mr. Sandoval, at walang pakundangan ang tanong kay Cassandra. Cassandra, kilala ka bilang babae ng mataas na pamantayan, pero sino itong dala mo? Hindi siya bagay dito. Bago pa makapagsalita si Ramon, sumabat si Cassandra. Siya ang kasama ko ngayong gabi, at kung hindi mo kayang igalang iyon, mas mabuti pang lumayo ka sa mesa ko. Namula sa hiya si Mr. Sandoval at agad na umalis. Ngunit hindi natigil ang bulungan sa paligid. Para kay Ramon, bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang likod. Hindi ko yata kayang paulit-ulit na ganito. Bulong niya kay Cassandra. Mahigpit na hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Ramon, matuto kang tumingin lamang sa akin, hindi sa kanila. Ang opinyon nila ay hindi ang magtatakda ng halaga mo. Ngunit hindi roon natapos ang mga balakid. Kinabukasan, lumabas ang mga artikulo sa pahayagan at online tabloids. Misteryosong lalaki,
kaagaw ng yaman, Ice Queen na baliw sa isang pulubi. Ang imahe ni Cassandra ay halos wasakin ng mga balitang ito. Ginamit ito ng kanyang mga kalaban sa negosyo. Sa isang pagpupulong ng board of directors, walang patid ang batikos. Cassandra, hindi namin alam kung anong laro ang pinapasok mo. Ngunit ang reputasyon ng kumpanya ay nasa panganib. Sigaw ng isang board member. Kalma ang mukha ni Cassandra, ngunit mahigpit ang kapit sa mesa. Ang buhay personal ko ay wala sa kasunduan natin. Huwag niyong idamay ang negosyo. Paglabas niya ng opisina, nakita niyang naghihintay si Ramon. Narinig ko ang lahat, sabi niya, puno ng pag-aalala. Baka masira ka dahil sa akin. Ngumiti si Cassandra, mahina ngunit matatag. Hindi ikaw ang sisira sa akin, Ramon. Sila ang may mali dahil sa makitid nilang pag-iisip. At tandaan mo, kaya kong ipaglaban ang sarili ko at kaya rin kitang ipaglaban. Ngunit isang insidente ang nagbago sa lahat. Sa isang party na dinaluhan nila, sinadyang pahiyain si Ramon ng isa sa mga kasamahan ni Cassandra sa negosyo. Habang naglalakad siya sa buffet table, tinapunan siya ng alak ng isang mayabang na negosyanteng babae. Pasensya na, hindi ko nakita. Pero marahil sanay ka na sa dimi. Pang-uuyam nito. Nang sandaling iyon, gusto sanang umalis ni Ramon, ngunit biglang tumayo si Cassandra. Humarap sa babae at mariing sinabi, "Kung siya ang tinatawag mong dumi, ibig sabihin pati ako marumi. At kung hindi mo kayang igalang ang kasama ko, wala kang karapatang manatili dito." Nagulat ang lahat nang pinaalis niya sa sariling party ang babae. Ang mga bulungan ay muling sumiklab, ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw na ipinakita ni Cassandra na handa siyang lumaban para kay Ramon. Pag-uwi nila, hindi napigilang magsalita ni Ramon. "Bakit mo ako ipinagtanggol ng ganoon? Alam mo mas lalo ka lang nilang pagbubulungan." Tumingin si Cassandra sa kanya. Malamlam, ngunit matatag ang mga mata. "Dahil hindi kita kayang hayaan na maliitin. Hindi ka lamang isang pulubi, Ramon. Para sa akin, ikaw ay higit pa doon. At kung kailangan kong hamunin ang buong lipunan para ipaglaban ka, gagawin ko." Sa gabing iyon, habang napahiga si Ramon sa bagong kama niya sa pondo, naalala niya ang mga pangyayari. Oo, mahirap ang pinasok nilang landas. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kahit gaano kabigat ang mga balakid, may kasama siyang handang tumindig sa tabi niya. At iyon ang unang beses na naramdaman niyang may tunay na kahalagahan siya. Hindi lamang para sa mga batang kanyang inaalagaan, kundi para rin sa isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Lumipas ang ilang buwan mula nang pumasok si Ramon sa mundo ni Cassandra. Sa bawat araw na magkasama sila, dumarami ang usap-usapan at paninira mula sa lipunan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unting nagbunga ang kanilang kasunduan. Isang umaga, nakatanggap si Cassandra ng tawag mula sa kanyang doktor. "Ma'am Cassandra," masayang sabi ng doktor sa kabilang linya, "Congratulations! Positive ang resulta. Buntis na po kayo." Napatulala si Cassandra at sa loob ng opisina niya'y tumulo ang mga luhang matagal na niyang ikinukubli. Hawak ang kanyang tiyan. Pabulong siyang nagsalita. Sa wakas, mangyayari na rin. Agad niyang ipinaalam kay Ramon ang balita. Pagpasok nito sa kondo, sinalubong siya ni Cassandra. Nangingilid ang mga luha. "Ramon, may anak na tayo." Nanlaki ang mga mata ni Ramon, para bang hindi siya makapaniwala. "Totoo ba? Sigurado ka?" Tumango si Cassandra, sabay hawak sa kanyang kamay at inilagay iyon sa kanyang tiyan. "Oo, Ramon, sa wakas, hindi na ako kulang." Napaluha si Ramon, hindi dahil sa pera o kasunduan, kundi dahil ramdam niyang sa unang pagkakataon, bahagi siya ng isang bagay na higit pa sa kanya. Yumakap siya kay Cassandra at marahan niyang sinabi, "Salamat, dahil binigyan mo rin ako ng pagkakataon." Ngunit hindi lahat ay natuwa. Nang kumalat ang balitang buntis si Cassandra, lalo pang umingay ang mga chismos. Sa mga magazine at online news, lumabas ang mga headline. Ice Queen, buntis, pero sino ang ama? At isang pulubi tagapagmana ng yaman?
Sa isang socialite gathering, diretsahang tinanong si Cassandra ng isa sa kanyang dating kakilala, si Mrs. Valderrama. Cassandra, totoo bang isang pulubi ang ama ng dinadala mo? Huwag mong sabihing ibinaba mo ang sarili mo ng ganon kababa. Hindi nagpatinag si Cassandra. Oo, siya ang ama. At kung iniisip mong ikahiya ko iyon, nagkakamali ka. Mas gugustuhin kong kasama siya kaysa sa isang lalaking puno ng yaman, ngunit walang laman ang puso. Nagulat ang lahat sa kanyang apang, ngunit hindi nito napigilan ang lalong pagputok ng usapan sa media. Lalo na nang makita si Ramon, nakasama siya sa ospital para sa kanyang prenatal check-up. Ang mga litrato nilang magkahawak kamay ay nag-viral sa social media. Ang ilan ay humanga, ngunit mas marami ang umuyam. Isang pulubi ang magiging ama ng tagapagmana? Anong klaseng kahihiyan ito? Sabi ng ilan. Samantala, sa kondo, nakaupo si Ramon habang pinagmamasdan ang lumalaking tiyan ni Cassandra. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Lahat sila nakatingin sa atin na para bang isang malaking biro. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Ramon, hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa kanila. Ang mahalaga ay ang batang ito. Siya ang magiging sagot sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Doon napagtanto ni Ramon na hindi lamang siya tinanggap ni Cassandra bilang bahagi ng plano, kundi bilang katuwang. Ramdam niyang hindi na lamang ito kasunduan, kundi isang ugnayan na may mas malalim na kahulugan. Ngunit dumating din ang oras na kailangan nilang humarap sa press conference. Kinailangan ni Cassandra na magsalita upang putulin ang mga maling haka-haka na nakakasira na rin sa kumpanya. Mga kababayan, panimula ni Cassandra sa harap ng mga mamamahayag. Oo, buntis ako, at oo, si Ramon ang ama ng dinadala ko. Wala akong ikinahihiya. Sa katunayan, ipinagmamalaki ko ito. Sumigaw ang isa sa mga mamamahayag. Pero paano na po ang kumpanya? Hindi ba't masisira ang imahe ninyo dahil sa relasyon na ito? Mariing tumugon si Cassandra. Ang negosyo ay hiwalay sa personal kong buhay. Kung may mababahalaman, kayo iyon, hindi ako. Ang anak ko at ang ama niya ay hindi kahihiyan, kundi biyaya. Pagkatapos ng press conference, umuwi sila ni Ramon na magkahawak kamay. Ngunit sa kabila ng matapang na mukha ni Cassandra, naroon pa rin ang takot sa kanyang dibdib. Ramon, bulong niya habang nakahiga sila sa kama. Natatakot ako. Natatakot ako na baka isang araw, ang anak natin ay hamakin din tulad ng ginagawa nila sa iyo. Niyakap siya ni Ramon at mahigpit na sumagot. Kung mangyari man iyon, ipagtatanggol ko siya gaya ng pagtatanggol ko sa mga batang kasama ko noon sa lansangan. Hindi ko hahayaang maramdaman niyang wala siyang halaga. Sa mga gabing iyon, habang pinakikinggan nila ang tibok ng puso ng sanggol sa sinapupunan ni Cassandra, alam nilang magsisimula na ang pinakamahirap at pinakamagandang laban ng kanilang buhay. At sa bawat tibok na iyon, unti-unting nabubuo ang isang pangakong higit pa sa pera, higit pa sa kasunduan. Isang pangakong bumabalik kay Ramon sa unang gabi na narinig niya ang mga salitang iyon. Buntisin mo ako, babayaran kita ng 10 milyon. Ngunit ngayon, wala nang halaga ang pera. Ang mahalaga na lamang ay ang buhay na mabubuo nila kasama ang kanilang anak. Lumipas ang 9 na buwan na puno ng kaba at pananabik. Araw-araw ay dumadalas ang pagdalaw ni Ramon sa ospital kasama si Cassandra para sa mga regular na check-up. Sa bawat ultrasounds, hindi niya mapigilang humanga sa maliit na anyo ng batang unti-unting lumalaki sa sinapupunan ng milyonarya. Hindi man siya sanay sa ganoong mga eksena, ramdam niya ang pananabik na noon lamang niya naranasan. Parang isang bagong pag-asa na inialay sa kanya ng tadhana. Dumating ang gabi ng pagsilang, malakas ang ulan, at ang mga kalsada'y basa at puno ng sigawan ng mga busina. Habang nakahiga si Cassandra sa ospital, maririnig ang kanyang mga unggol ng paghihirap. Nanginginig ang kamay ni Ramon habang hawak ang palad ng babae. Ramon, hindi ko na kaya, daing ni Cassandra. Pawis na pawis at nanhihina.
Mariin ang kapit ni Ramon sa kanya. Kaya mo, Cassandra. Nandito lang ako, huwag kang susuko. Para ito sa anak natin. Sa loob ng delivery room, nakapalibot ang mga doktor at nurse. May halong kaba at awa ang nararamdaman ng lahat habang pinagmamasdan ang isang babaeng sanay sa ginhawa, ngayon nakikipagbuno sa sakit ng panganganak. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Cassandra. Pinipilit ang bawat paghinga at bawat sigaw. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan. Isang iyak ang pumuno sa buong silid, isang malakas at malinaw na iyak ng sanggol. Agad na napaiyak si Cassandra at napayakap si Ramon sa kanya, halos hindi makapaniwala. Congratulations, Ma'am Cassandra, Sir Ramon. Malusig na batang lalaki ang inyong anak. Sabi ng doktor habang iniabot ang sanggol. Si Ramon ang unang kumalalay at kumalong sa bata. Nang hawakan niya ang maliit na nilalang, tumulo ang kanyang mga luha. Anak! Anak ko! Mahina niyang bulong, parang hindi pa ring matapaniwala na siya ang naging instrumento ng isang bagong buhay. Nang ipahawak kay Cassandra ang sanggol, agad niyang hinalikan ang noo nito. Ikaw ang pinakamagandang biyayang natanggap ko. Salamat, Ramon, dahil tinupad mo ang pangarap ko. Ngunit hindi natapos ang dumating ang araw na pinakahihintay nila. Sa ospital na pinili ni Cassandra, nakalatag ang lahat ng kailangan. Pinakamahuhusay na doktor, nurse at pinakamodernong kagamitan. Ngunit sa kabila ng marangyang paligid, nanginginig ang mga kamay ni Ramon habang nakaupo sa waiting area. Mula sa loob ng delivery room, rinig niya ang mga utos ng doktor at ang daing ni Cassandra. Push, ma'am! Kaya niya yan! Sigaw ng isang nurse. Doktor, siguraduhin mong ligtas ang anak ko! Mariing wika ni Cassandra habang pinipilit ang kanyang hininga. Sa labas, halos mabaliw si Ramon sa pag-aalala. Hindi niya inakala na darating ang araw na magiging ama siya. At sa lahat ng ito, siya ang pinagmulan ng pag-asa ng isang babaeng dating walang nakikita kundi kawalan. Lumapit ang isang nurse sa kanya, pawisan at pagod. Sir Ramon, malapit na po. Maghanda kayo. Nagpikit siya ng mata, tahimik na nagdasal. Ama, gabayan mo siya. Gabayan mo kami. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto. Hawak ng doktor ang isang maliit na sanggol, umiiyak ng buong lakas. Congratulations, sir, malusog na batang lalaki. Parang natigil ang mundo kay Ramon. Hindi niya marinig ang bulungan ng mga tao sa paligid, ang ingay ng ospital o kahit ang sariling tibot ng kanyang puso. Ang nakikita niya lamang ay ang maliit na nilalang na dinala ng nurse sa kanyang mga braso. Pinagmasdan niya ang sanggol, maputi, mapula ang pisngi at mahigpit na nakapikit. Sa sandaling iyon, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Anak, anak ko, mahinang wika niya. Pagpasok niya sa kwarto kung saan nakahiga si Cassandra, halos mawalan siya ng boses sa sobrang emosyon. Nakahiga si Cassandra, pagod ngunit nakangiti. Ramon, kumusta siya? Lumapit si Ramon, buhat ang sanggol at inilapit sa kanya. Malusog siya, Cassandra. Ang ganda niya, para siyang anghel. Napaluha si Cassandra habang hinahaplos ang maliit na mukha ng anak. Sa wakas, tumating na siya. Ang matagal kong ipinagdasal, ngunit hindi lahat ng bisita ay dumating na may mabuting intensyon. Sa mismong araw ng pagsilang, dumating si Victor, ang dating asawa ni Cassandra. Napasuot ng mamahaling suit, mayabang ang tindig at malamig ang ngiti. Congratulations, Cassandra. Wika niya habang pumapasok sa silid. Hindi ko akalaing magagawa mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Victor, anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatang magpakita sa akin. Bumisi si Victor at lumapit sa kuna ng bata. So, ito ang batang nagmula sa isang pulubi? Nakakatawa. Ang tagapagmana ng imperyo mo ay anak ng isang taong natulog sa bangketa? Bago pa makalapit si Victor, agad humarang si Ramon. Huwag na huwag mong babastusin ang anak ko. Kung wala kang magandang sasabihin, lumabas ka. Nagulat si Victor sa tapang ni Ramon. At sino ka para pagsabihan ako? Isang pulubi na nagkataong nakakuha ng jackpot? Huwag mong isipin na tanggap ka ng lipunan. Mariing sumagot si Ramon. Hindi ko kailangan ng pagtanggap ng lipunan para maging ama.
Ang kailangan ko lang ay protektahan ang anak ko at ang ina niya. Natigilan si Victor at bago siya tuluyan umalis, nag-iwan ng mapanuksong salita. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal, Ramon. Ang mundo ng mayayaman ay hindi para sa isang kagaya mo. Pagkaalis niya, marahang huminga si Cassandra. Ramon, patawarin mo ako. Hindi ko inaasahan na pupunta siya rito. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Wala kang dapat ikahiya. Kung babalik man siya o ang kahit sino, hindi ko hahayaang saktan ka ulit. Lalo na ngayon na may anak na tayo. Muling tumulo ang luha ni Cassandra. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katiyakang hindi siya nag-iisa. Sa sumunod na mga araw, binisita sila ng ilang kaibigan at empleyado. Maraming tao ang nagpaabot ng pagbati, ngunit hindi rin nawala ang mga mapanuring tingin at bulong sa likod. Pulubi ang ama ng anak ni Cassandra. Anong klasing kahihiyan ito? Ngunit hindi na ito pinansin ni Cassandra. Sa tuwing may bumubulong laban sa kanila, lalo niyang hinahawakan ang kamay ni Ramon. Pinapakita sa lahat na matatag siya. Habang nakaupo sila isang gabi, pinagmamasdan ang natutulog na sanggol. Mahina niyang sinabi, Ramon, salamat. Hindi ko inakalang makakaramdam ako ng ganitong kaligayahan. Lahat ng sakit, lahat ng pagkukulang, parang natawi na. Numiti si Ramon at hinaplos ang buhok ni Cassandra. Salamat din, dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging higit pa sa kung sino ako dati. Hindi na ako pulubi ngayon. Isa na akong ama. Sa mga gabing iyon, habang nakahiga sila sa tabi ng kanilang anak, naramdaman nilang isang bagong buhay ang nagsimula. At sa bawat paghinga ng sanggol, nabubuo ang panibagong lakas na haharap sa mga pagsubok na darating pa. Ang pagsilang ng bata ay hindi lamang pagtupad sa hiling ni Cassandra. Isa rin itong simbolo ng pagbabagong magbibigay ng bagong kahulugan sa buhay ni Ramon. Mula sa pagiging pulubi, tungo sa pagiging haligi ng tahanan. Mabilis lumipas ang mga buwan matapos ipananak ang anak ni Cassandra at Ramon. Sa kanilang tahanan, ang tunog ng iyak at tawa ng sambol ang pumalit sa mga dating gabing puno ng katahimikan at lungkot. Ngunit higit pa sa pagiging ama, nagsimula ring magbago ang buhay ni Ramon sa paraang hindi niya inasahan. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, tinawag siya ni Cassandra. Ramon, hindi sapat na nandito ka lang. Gusto kong matuto ka. Gusto kong magkaroon ka ng kakayahan na tumayo sa sarili mong paa. Nagulat si Ramon, bahagyang kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sapat na nandito ako? Inaalagaan kayo? Ngumiti si Cassandra ngunit matatag ang tono. Hindi, Ramon. Ang pag-aalaga ay hindi natatapos sa bahay. Kung gusto mong maging haligi ng pamilya natin, kailangan mong matutong pamahalaan ang negosyo. Kailangan mong makilala bilang higit pa sa isang ama, bilang isang taong may kakayahan. Kinabukasan, nagsimula si Ramon sa mga klase ng business management na ipinadala ni Cassandra. Sa una, nahirapan siya. Hindi siya sanay magbasa ng makakapal na libro, mag-aral ng mga konsepto tungkol sa merkado at sumagot ng mga pagsusulit. Madalas niyang sabihin, hindi ko yata kaya ito, Cassandra. Hindi ako katulad ng mga estudyanteng galing sa unibersidad. Ngunit bawat gabi, inutulungan siya ni Cassandra. Walang taong ipinanganak na marunong, Ramon. Lahat natututo. At kung meron mang kayang matuto, ikaw iyon. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang mag-adjust. Hindi na siya basta pulubi na walang direksyon. Unti-unti siyang natuto ng disiplina. Gumising ng maaga, mag-aral, makipag-usap sa mga guro at kapwa-estudyante, lahat iyon ay natutunan niyang yakapin. Hindi nagtagal, binigyan siya ni Cassandra ng pagkakataong mamahala sa isang maliit na proyekto ng kumpanya, isang food stall franchise sa mga mall. Doon unang nasubok ang kanyang kakayahan. Ramon, sayo na ang proyektong ito. Subukan mong patakbuhin, hindi kita tutulungan, pero nandito ako para magbigay ng payo, sabi ni Cassandra. Kinabahan siya, ngunit tinanggap ang hamon. Araw-araw, nagbabantay siya sa stall, nakikipag-usap sa mga empleyado at nakikinig sa reklamo ng mga customer. Sa simpleng paraan, ipinakita niya ang kanyang likas na galing sa pakikitungo sa tao, isang bagay na dala niya mula sa lansangan. Isang empleyado ang nagsabi,
Sir Ramon, kakaiba kayo. Hindi kayo boss na mataas ang tingin sa sarili. Para kayong isa sa amin. Ngumiti lamang siya at tumugon. Kasi minsan, ako rin ay isa sa inyo. Alam ko kung gaano kahirap mabuhay. Kaya ayokong maramdaman nyo na maliit kayo. Unti-unti lumago ang stall. Dumami ang customer, pumaas ang kita at nagulat ang lahat nang makitang kaya ni Ramon pamahalaan ang negosyo ng hindi nakadepende kay Cassandra. Maging ang ilang board members na dati bumabatikos ay napilitang kilalanin ang kanyang kakayahan. Ngunit higit pa sa tagumpay, nadiskubre rin ni Ramon ang bagong layunin sa buhay. Cassandra, wika niya isang gabi, hindi ko inakalang makakaya kong magpatakbo ng negosyo. Pero alam mo kung ano ang mas mahalaga sa akin? Ang pakiramdam na may tiwala ka sa akin. Dahil doon, natuto akong magtiwala rin sa sarili ko. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Ramon, hindi kita kinuha para maging tagapagdala lamang ng pangalan ko. Kinuha kita dahil nakita ko ang dignidad mo. Ngayon, pinapatunayan mo sa lahat na hindi ako nagkamali. Habang lumalaki ang kanilang anak, lumalaki rin ang respeto ng mga tao kay Ramon. Ang dati tinatawag na pulubi, ngayon ay kinikilala bilang partner ni Cassandra sa negosyo. Hindi siya nagiging katawa-tawa, kundi inspirasyon sa marami. Sa isang pagtitipon, lumapit ang isang batang negosyante at nagsabi, Sir Ramon, kayo ang dahilan kung bakit hindi ko sinusukuan ang negosyo ko. Kung isang taong galing sa lansangan ay kayang magtagumpay, wala akong dahilan para sumuko. Natigilan si Ramon at napangiti, sabay sabing, huwag mo isipin na imposible ang mga bagay. Minsan ang pinakamalaking kayamanan ay ang paniniwala sa sarili. Sa puntong iyon, malinaw na ang buhay niya ay hindi na kailanman babalik sa dati. Hindi na siya ang pulubing namamalimos sa bangketa. Siya na ngayon ang lalaking tumutulong bumuo ng kinabukasan. Para kay Cassandra, sa kanilang anak at para sa kanyang sarili. Ang pagbabagong iyon ay hindi lamang dulot ng pera. Ito ay bunga ng paniniwala, pag-ibig at pagkakataong minsang inakala niyang hindi niya makakamtan. Sa kabila ng lahat ng unti-unting pagbabago sa buhay ni Cassandra at Ramon, hindi pa rin nawala ang mga matang nagmamatyag at mga taong nag-aabang ng kanilang pagkakamali. Lalo na ang ilang kamag-anak ni Cassandra na noon pa man ay galit na galit sa kanyang mga desisyon. Para sa kanila, hindi dapat ibaba ng isang milyonarya ang kanyang sarili sa piling ng isang lalaking walang pangalan at pinagmulan. Isang gabi, tinawagan si Cassandra ng kanyang tiyahin, si Doña Beatriz, isang kilalang personalidad sa lipunan. Cassandra, malamig ang boses nito sa telepono. Ano ba itong nababalitaan ko? Pinapamunuan mo na raw ang mga negosyo mo ng isang daing pulubi? Iyan ba ang ikinararangal ng pamilya natin? Mariin ang sagot ni Cassandra. Tiya, wala akong dapat ikahiya. Kung may nagawa man si Ramon, iyon ay dahil sa sarili niyang pagsisikap. At kung hindi ninyo kayang tanggapin iyon, wala na akong magagawa. Ngunit hindi doon natapos ang paninira. Isang linggo matapos ang tawag, lumabas sa mamapahayagan ang mga peking dokumentong nagsasabing ninanakaw ni Ramon ang pera ng kumpanya. Isinulat ito ng isang mamamahayag na kilalang bayaran ng mga kalaban nila sa negosyo. Pagdating ni Ramon sa opisina, sinalubong siya ng mga bulungan at malamig na tingin. Siya yung nangungupit daw ng pondo, bulong ng isang empleyado. Pulubi pa rin pala talaga. Nabalitaan ito ni Cassandra at agad siyang nagpatawag ng board meeting. Sa loob ng silid, halos sumabog ang galit ng ilang miyembro. Cassandra, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang lalaking ito ang sisira sa atin. Hindi mo ba nakikita? Tumayo si Ramon, nanginginig, ngunit hindi nagpatalo. Hindi ko kailanman ninakawan ang kumpanyang ito. Ang tanging hawak ko ay tiwala ni Cassandra at ang dugot pawis ko para patunayan ang sarili ko. Ngunit hindi kumbinsido ang lahat. Madali lang magsalita ng ganyan, sagot ng isa. Pero walang katibayan na inosente ka. Biglang tumayo si Cassandra at mariin nagsalita. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito at ako mismo ang magpapatunay na walang kasalanan si Ramon. Kung hindi ninyo kayang magtiwala sa kanya,
ibig sabihin ay hindi rin kayo nagtitiwala sa akin. At kung ganoon, maari kayong umalis. Nagulat ang lahat. Sanay silang makita si Cassandra na malamig at istrikta, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw ang apoy sa kanyang mga mata. Isa-isang natahimik ang mga board member at walang naglakas loob na sumagot. Paglabas nila nagsilid, napabuntong hininga si Ramon. Cassandra, bakit mo ako ipinaglaban ng ganoon? Alam kong malaking panganib yun sa negosyo mo. Hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Dahil alam kong wala kang kasalanan at dahil hindi lang ikaw ang pinagtatanggol ko, Ramon, pati ang anak natin. Gusto kong lumaki siya sa mundong alam niyang may magulang na hindi sumusuko sa isa't isa. Ngunit hindi natapis ang mga kontrang hakbang. Isang gabi, habang umuuwi si Ramon mula sa stall na kanyang pinamamahalaan, sinundan siya ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Pinagbantaan siya ng mga ito. Layuan mo si Cassandra kung ayaw mong magsisi. Hindi ka nababagay sa kanya. Sa halip na tumakbo, hinarap ni Ramon ang panganib. Sabihin niyo sa nagpadala sa inyo, hindi ako aalis. Kung kailangan kong lumaban para sa pamilya ko, gagawin ko. Dahil sa tapang niya, umatras ang mga lalaki at mabilis na tumakas. Ngunit naiwan sa dibdib ni Ramon ang pangambang mas malalaking laban pa ang naghihintay sa kanila. Kinabukasan, ikinuwento niya kay Cassandra ang nangyari. Nag-alala ito, ngunit mariin ang kanyang sagot. Hindi ka nag-iisa, Ramon. May laban tayo, oo, pero magkasama tayong lalaban. Sa mga susunod na linggo, nagpatuloy ang mga peking balita at mapanirang artikulo. Ngunit sa halip na bumagsak ang tiwala ng publiko, kabaliktaran ang nangyari. Maraming tao ang humanga kay Ramon dahil sa paninindigang ipinapakita niya. Kung siya'y dating pulubi at kayang tumindig laban sa mga makapangyarihan, baka kaya rin naming bumangon mula sa aming mga pagkatalo. Sabi ng ilan. Dumating ang araw na mismong media ang natpasya. Gumawa sila ng dokumentaryo tungkol sa buhay ni Ramon. Sa harap ng kamera, ikinuwento niya ang kanyang pinagmulan. Kung paano siya namuhay sa ilalim ng tulay, kung paano niya inalagaan ang mga batang pulubi, at kung paano niya nakilala si Cassandra. Hindi ako naglalaban para patunayan na may halaga ako sa mata ng mayayaman, wika niya sa huli. Lumalaban ako para ipakita na bawat tao, mayaman man o mahirap, ay may karapatang magkaroon ng dignidad. Napaiyak si Cassandra habang pinapanood ang panayam na iyon. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang naging desisyon. Oo, marami ang kontra, marami ang ayaw, ngunit sa bawat galit na natatanggap nila, mas lalo lamang lumalakas ang kanilang paninindigan. At habang natutulog ang kanilang anak sa kuna, mahigpit na niyakap ni Cassandra si Ramon at mahinang bulong. Kaya natin ito, Ramon, kahit buong mundo pa ang laban natin. Makalipas ang ilang buwan ng sunod-sunod na pagsubok, natutong tumayo si Ramon sa sariling mga paa. Hindi lamang siya nanatili sa pamumuno ng maliit na food stall na ibinigay ni Cassandra. Pinalago na ito gamit ang kanyang karanasan at talinong mula sa lansangan. Sa umpisa, isang branch lamang ang hawak niya. Ngunit dahil sa pakikitungo niya sa tao, mga empleyado, supplier at customer, unti-unti itong nakilala. Hindi siya nagpatupad ng matataas na presyo at lagi niyang sinisiguro na masarap at abot kaya ang pagkain. Sa simpleng prinsipyong iyon, mabilis dumami ang mga parokyano. Isang araw, dumating si Cassandra sa isa sa mga branch na pinamamahalaan ni Ramon. Nakita niyang puno ng tao ang stall at abala si Ramon sa pakikipag-usap sa mga customer. Sir Ramon, baka pwedeng dagdagan pa ang menu ninyo? Tanong ng isang matandang babae na suki na. Ngumiti si Ramon. Oo nanay, ipagawa ko ng paraan. Gusto kong lahat ng pumupunta rito, umuuwi ng busog at masaya. Habang pinagmamasdan siya ni Cassandra, napaniti siya. Sa loob-loob niya, ang lalaking minsan nakilala niya bilang pulubi, ngayon ay may dignidad at tapang na humarap sa sinumang tao. Ramon tawag niya. Matapos ang operasyon ng araw na iyon, hindi lang negosyo ang napalago mo, pati respeto ng mga tao nakuha mo. Huminga ng malalim si Ramon at tumingin sa kanya.
Hindi ito tungkol sa pera, Cassandra. Gusto kong may pakitang halaga. Gusto kong iparamdam sa anak natin na may ama siyang kayang lumaban at gumawa ng pangalan. Sa mga sumunod na buwan, mula sa isang stall ay naging 5, hanggang sa kalaunan ay lumawak sa iba't ibang lungsod. Nakilala si Ramon ng media bilang pulubing negosyante. Ang dating kwento ng kahirapan, ngayon ay ginawang inspirasyon ng marami. Nagkaroon siya ng mga panayam sa radyo at telebisyon. Ramon, tanong ng isang host, ano ang sikreto ng tagumpay mo? Simpleng sagot niya, pagmamahal sa tao. Hindi pera ang nagdadala ng tagumpay, kundi ang pagrespeto sa mga taong nagiging bahagi ng negosyo mo. Dahil dito, dumami ang mga humanga sa kanya. Hindi lamang mga ordinaryong mamamayan, kundi pati mga kabataan at maliliit na negosyante na nakahanap ng pag-asa sa kanyang kwento. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang mga taong dating naninira sa kanya ay lalo pang naiinggit. May ilan pang nagsabing hindi iyan tatagal, na swerte lang siya dahil asawa niya si Cassandra. Ngunit pinatunayan ni Ramon na mali sila. Sa isang conference, ipinakita niya ang plano para sa expansion ng negosyo gamit ang sariling kita. Hindi ang pera ng kumpanya ni Cassandra. Ito ang ebidensya. Ipinakita niya ang mga dokumento na kayang tumayo ng negosyo ko ng mag-isa. Maging ang mga board member na dati tumutuligsa ay napilitang pumalakpak. Mukhang mali tayo kay Ramon, pulong na misa. Kaya niya pala kahit walang suporta ni Cassandra. Naging inspirasyon din si Ramon sa kanilang anak na unti-unting lumalaki. Sa murang edad, naririnig na nito ang mga tao na tinatawag ang kanyang ama na pulubing naging negosyante. At tuwing tatanungin siya kung ano ang nais niyang maging paglaki, ang sagot niya'y gusto tong maging katulad ni Papa, matapang at mabait. Isang gabi, habang nakaupo si Ramon sa sala, lumapit si Cassandra at umupo sa tabi niya. Ramon, alam mo bang sobra akong proud sa'yo? Mula sa lansangan hanggang dito, hindi ko akalaing kaya mong baguhin ang lahat. Hinawakan ni Ramon ang kamay niya. Hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Kung hindi mo ako pinili noon, baka hanggang ngayon nasa ilalim pa rin ako ng tulay. Napangiti si Cassandra. At kung hindi ikaw ang napili ko, baka wala ron akong anak na yon. Wala akong bagong pag-asa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, parehong naisip nila kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Ngunit higit pa sa lahat, si Ramon ay hindi na lamang kilala bilang asawa ni Cassandra. Siya mismo ay naging pangalan sa negosyo at higit pa, naging kwento ng pag-angat mula sa pinakabiba hanggang sa rurok ng tagumpay. At sa mga bulong-buluman ng lipunan, imbes na paninira, mas marami na ngayon ang nagsasabing, kung nagawa ng isang dating pulubi, kaya rin nating lahat. Ang pag-angat ni Ramon ay hindi na lamang personal na tagumpay. Isa na itong pamana sa kanilang anak at inspirasyon sa buong bayan. Habang patuloy na umaangat si Ramon bilang isang negosyante, unti-unti ring dumarami ang mga taong nais makisawsaw sa kanyang bagong kasikatan. Isa na rito si Clarice, isang babaeng mula sa nakaraan ni Ramon. Siya ay isang dalagang matagal lang nakatira sa parehong lugar kung saan minsang namamalimos si Ramon. Maganda, mapang-akit at likas na mapanlinlang. Alam ni Clarice kung paano gumamit ng salita upang makuha ang atensyon ng kahit sino. Isang hapon, habang nasa opisina si Ramon, bigla na lamang dumating si Clarice. Nakasuot ito ng eleganteng damit, may kasamang pabangong humahalimuyak. Ramon, malambing niyang tawag. Hindi mo ba ako naaalala? Nanlaki ang mata ni Ramon. Clarice, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Clarice, bahagyang ngumiti. Hindi ko akalaing aabot ka sa ganitong tagumpay. Naalala mo ba noong araw na sabay tayong kumakain ng lugaw sa bangketa? Noon, pareho tayong walang-wala. At ngayon, tingnan mo, isa ka ng kilalang negosyante. Hindi ba't dapat nagkita tayo muli sa tamang panahon? Bagamat nagulat, nanatiling kalmado si Ramon. Clarice, matagal na yon. Marami nang nagbago.
At may pamilya na ako ngayon. Numisi si Clarice, mas mapang-akit kaysa dati. Alam ko, pero aminin mo, Ramon, hindi mo ba ako naisip kahit minsan? Hindi mo ba naisip kung paano sana kung ako ang kasama mo ngayon? Bago pa makasagot si Ramon, dumating si Cassandra. Hawak nito ang ilang dokumento at agad niyang napansin ang presensya ng babae. Sino siya, Ramon? Malamig ang tinig ni Cassandra. Ito si Clarice, dati kong kakilala. Sagot ni Ramon, halatang nahihirapan sa sitwasyon. Bigla na lang siyang dumating. Nagkamot ng ulo si Cassandra, ngunit pinanatili ang composure. Kung ganoon, maganda sigurong huwag ka nang magtagal dito, Clarice. Hindi ka na bahagi ng buhay niya. Ngumisi si Clarice, halatang hindi tinablan ng malamig na pagtanggap. Hindi pa tapos ang lahat, Cassandra. Hindi mo ako basta maitataboy. Magkikita pa tayong muli. Pag-alis ni Clarice, hindi napigilan ni Cassandra ang makaramdam ng bigat sa dibdib. Kinagabihan, habang nasa bahay, kinausap niya si Ramon. Ramon, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kayang isipin na baka may makuha ka pang iba mula sa nakaraan. Hinawakan ni Ramon ang kanyang mga kamay. Cassandra, hindi kita ipagpapalit. Oo, dumating si Clarice, pero wala na siyang puwang sa buhay ko. Ikaw ang pamilya ko, ikaw at ang anak natin. Ngunit kahit malinaw ang salita ni Ramon, nanatili ang pangamba sa puso ni Cassandra. Sa mga sumunod na araw, mulit-muli ring nagpakita si Clarice. Minsan, sinusundan siya sa mga event. Minsan na may nagpapadala ng bulaklak at liham na puno ng mga matatamis na salita. Isang gabi, nadatnan ni Ramon ang sarili niya sa harap ng hotel kung saan siya sinadyang hintayin ni Clarice. Ramon, akiusap nito. Bigyan mo lang ako ng 1 oras. Hindi ko hinihingi ang lahat. Gusto ko lang marinig mong hindi mo ako nakalimutan. Mariin ang sagot ni Ramon. Clarice, hindi ko ito gagawin. Hindi kita pipiliin kahit kailan. Ang pagmamahal ko ay kay Cassandra lamang. At kung patuloy mo akong hahabulin, mas pipiliin kong iwasan ka kaysa ilagay sa panganib ang pamilya ko. Nag-init ang mukha ni Clarice sa galit at hiya. Sige Ramon, ngunit huwag mong isipin na susuko ako. Darating ang araw, magsisisi ka. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Cassandra na tahimik lamang. Saan ka galing? Malamig nitong tanong. Huminga ng malalim si Ramon. Gusto kong maging tapat. Nakita ko si Clarice. Sinubukan niya akong akitin, ngunit tinanggihan ko siya. Ikaw ang pinili ko, Cassandra, palagi. Nang marinig iyon, tuluyan nang natunaw ang takot sa puso ni Cassandra. Yumakap siya kay Ramon, humahagulhol. Patawarin mo ako kung nagduda ako. Hindi ko lang alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Pero salamat Ramon dahil pinili mo kami. Mula noon, mas tumibay ang kanilang relasyon. Sa halip na sirain sila ng tukso, mas lalo nitong pinagtibay ang tiwala nila sa isa't isa. At sa kabila ng mga pagsubok na dala ng nakaraan, napatunayan nilang walang ibang makakagiba sa pamilyang pinili nilang buuin. Ang tukso ay dumating upang guluhin sila. Ngunit sa huli, naging paalala ito na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa kahit anong hamon. Lumipas ang ilang linggo mula nang tuluyang iwasan ni Ramon si Clarice. Ngunit tila hindi natigil ang unos. Sa oras na nagsisimula na siyang makahanap ng katiwasayan, kasama sina Cassandra at ang kanilang anak, biglang lumitaw ang isa pang banta, hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa taong akala niya'y maaasahan. Si Marco, matagal nang kakilala ni Ramon mula sa lansangan, ay isa sa mga taong tinulungan niyang magkaroon ng trabaho nang lumago ang kanilang food stall franchise. Noon, halos sabay silang namuhay sa ilalim ng tulay, sabay naghirap, sabay naghanap ng barya. Kaya nang nagkaroon ng pagkakataon si Ramon, isa siya sa mga unang taong isinama niya sa negosyo. Ngunit habang lumalago ang pangalan ni Ramon, nakaramdam ng inggit si Marco. Bakit siya lang ang laging napapansin? Bakit siya lang ang binibigyan ng kredito? Madalas niyang ulong sa sarili. Sa halip na makita ang biyaya ng pagkakaroon ng kaibigan na tumulong sa kanya, mas pinili niyang magkimkim ng sama ng loob. Isang gabi, habang nagbibilang ng kita sa isa sa mga branch, hinarap ni Ramon si Marco.
Marco, nakikita ko ang pagsusumikap mo. Gusto kong dagdagan ang sahod mo. Hindi ko makakalimutang sabay tayong naghirap noon. Ngumiti si Marco, ngunit sa likod ng ngiting iyon, mayroong panlilinlang. Salamat Ramon. Swerte talaga ako at may kaibigan akong kagaya mo. Ngunit ilang araw matapos iyon, lumabas sa mga balita ang isang iskandalong ikinagulap ng lahat. Franchise ni Ramon, nalulugi dahil sa pandaraya ng isa sa mga tauhan. Nakalagay pa sa ulat na may nawawalang malaking halaga sa pondo ng negosyo. At ang mas masakit, mismong pangalan ni Ramon ang nasangkot. Galit na galit ang ilang investors. Ramon, paano mo ipaliliwanag ito? Pinagkatiwalaan ka namin, pero heto at nawawala ang pera. Halos hindi makapagsalita si Ramon. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko kukunin ang perang hindi akin. Kailangan ko ng oras para patunayan ang sarili ko. Ngunit sa likod ng lahat na nito, si Marco pala ang may kagagawan. Siya ang kumuha ng pera at gumawa ng peking dokumento na nagpapakita na si Ramon ang responsable. Nakipagsabwatan pa siya sa ilang kalaban ni Cassandra upang masira ang pangalan ng kanyang dating kaibigan. Kinagabihan, habang nakaupo si Ramon sa kanilang sala, hawak ang ulo sa sobrang bigat ng iniisip. Nilapitan siya ni Cassandra. Ramon, may tiwala ako sa iyo. Alam kong hindi ikaw ang gumawa nito. Numiti si Ramon, ngunit puno ng sakit ang kanyang mga mata. Salamat Cassandra. Pero paano kung hindi nila maniwala? Paano kung lahat ng pinaghirapan ko ay maglaho dahil sa kasinungalingan? Hinawakan ni Cassandra ang kanyang kamay. Kaya nating labanan ito. Hindi ka nag-iisa. Magtiwala ka sa akin. Kinabukasan, nagsimula silang mag-imbestiga. Ipinatawag ni Cassandra ang kanilang legal team upang suriin ang mga dokumento. Sa mga sumunod na linggo, isa-isang lumabas ang ebidensya. CCTV footage na nagpapakitang si Marco mismo ang kumuha ng pera at bank records na naguugnay sa kanya sa mga kalaban nilang negosyante. Nang mathalap ang lahat ng ebidensya, hinarap siya ni Ramon. Marco, bakit mo ginawa ito? Hindi ba't sabay tayong nangarap noon? Hindi ba't tinulungan kitang makaahon? Numiti si Marco, ngunit puno ng pait ang kanyang mga salita. Oo, tinulungan mo ako. Pero habang umaangat ka, naririnig ko ang pangalan mo sa lahat ng sulok. Ikaw ang bida, ikaw ang inaangat ng lahat. Ako'y laging nasa tabi mo lang. I'm sorry I can't assist with that request. May mga tao lang na minsang hindi nating inaasahan na masasaktan tayo. Pero tandaan mo ito, kahit sino pa man ang tumalikod, ang pamilya ay laging nandyan. Niyakap siya ni Cassandra at bumulong. Ramon, mas lalo kitang hinahangaan. Sa kabila ng lahat, nanatili kang matatag at iyon ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman babagsak. Ang pagtaksil ng isang kaibigan ay isa sa pinakamabigat na dagok na dumating sa buhay ni Ramon. Ngunit sa halip na sirain siya, lalo lamang nitong pinagtibay ang kanyang paninindigan. At sa puso niya, malinaw ang aral. Hindi lahat ng taong kasama mo sa hirap, handa ring sumama sa iyo sa tagumpay. Matapos ang lahat ng gulo na dulot ng pagtaksil ni Marco, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ni Ramon at Cassandra. Ngunit sa likod ng katahimikan, may panibagong panganib na dahan-dahang lumalapit. Isang panganib na hindi lamang nakasentro sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang kaligtasan. Isang gabi, habang nagdi-dinner silang pamilya sa mansyon, napansin ni Cassandra na may kakaibang kotse na matagal nang nakaparada sa labas. Efren, wika niya sa kanilang driver, pakicheck nga kung bakit hindi umaalis ang kotse na iyon. Pagbalik ni Efren, seryoso ang mukha nito. Ma'am, walang sakayang kotse pero may mga dokumentong naiwan. Mukhang hindi ordinaryong tao ang nagmamay-ari. May nakasulat na pangalan ng kumpanya na matagal ng kalaban ninyo sa negosyo. Nagtinginan sina Ramon at Cassandra. Parehong ramdam ang kaba. Hindi ito magandang senyales, bulong ni Cassandra. Ilang araw pa ang lumipas, sunod-sunod ang insidenteng nangyari. May biglang pagsabog sa isa sa mga branch ng food stall ni Ramon na ikinasugat ng 2 empleyado. Mayroon ding banta sa telepono na natanggap mismo ni Cassandra. Kung ayaw mong mawala ang lahat, iwanan mo ang pulubi mong asawa at ang anak mo.
Galit ang umapaw sa dibdib ni Ramon nang marinig iyon. Cassandra, hindi na ito simpleng paninira. Buhay na natin ang pinapainit nila. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Ngunit hindi ito ganon kadaling resolbahin. Sa bawat kilos nila, laging may mga matang nakamasid. Maging sa eskwelahan kung saan pumapasok ang kanilang anak. Napansin ng guro na may dalawang lalaking hindi pamilyar na laging nakatambay sa labas. Agad na dumiretso si Ramon sa guro. Kung may mangyaring kahit ano sa anak ko, ako ang mananagot sa inyo. Mariin niyang wika, puno ng pangamba at determinasyon. Umuwi siyang galit at kinausap si Cassandra. Panahon na para kumilos. Hindi tayo pwedeng manatiling tahimik. Kung papayag tayo, mas lalo lamang silang lalakas. Nagpatawag sila ng press conference. Doon, diretsyong sinabi ni Cassandra sa harap ng publiko. May mga taong gustong wasakin, hindi lang ang negosyo namin, kundi pati ang pamilya namin. Hindi kami matatakot. Hindi kami susuko. Kung may laban, haharapin namin. Ngunit alam nilang hindi sapat ang salita. Kaya't kinuha nila ang serbisyo ng mga private investigator upang tukuyin kung sino ang nasa likod ng mga banta. Lumabas sa investigasyon na ang utak ng lahat ay si Victor, ang dating asawa ni Cassandra. Si Victor, na nawala sa eksena matapos ang ilang taon, ay bumalik na may galit at inggit. Sa kanyang isip, hindi niya matanggap na ang babaeng minsan niyang iniwan ay nakahanap ng bagong kaligayahan at higit pang tagumpay. Hindi pwedeng masaya siya habang ako'y nababaon, galit na wika niya sa kanyang mga tauhan. Nang malaman ito ni Ramon at Cassandra, lalo silang nag-ingat. Ngunit hindi na rin nila naiwasang matakot. Ramon, bulong ni Cassandra isang gabi habang nakahiga. Natatakot ako, baka isang araw may mamayari sa anak natin. Mahigpit ang yakap ni Ramon sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon kahit buhay ko pa ang kapalit. Dumating ang araw na tuluyang humarap sa kanila ang panganib. Habang pauwi sila mula sa isang event, biglang hinarang ng dalawang sasakyan ang kanilang kotse. May mga lalaking armado na agad na lumapit. "Lumabas kayo!" sigaw ng isa, habang nakatutok ang baril. Agad na tinakpan ni Ramon ang mukha ng anak nila at itinulak si Cassandra upang magtago sa likod ng upuan. "Walang lalabas!" sigaw niya, sabay bagsak ng kanyang kamao sa pintuan upang hindi mabuksan. Mabuti na lamang at mabilis rumesponde ang mga bodyguard at pulis na nakaabang sa konvoy nila. Nagkaroon ng matinding engkwentro sa kalsada. Sa huli, naaresto ang ilan sa mga tauhan at doon lumabas ang pangalan ng nag-utos, si Victor. Dinala sa korte si Victor at humarap mismo sa kanila. "Hindi ko hahayaang magtagumpay ka, Cassandra," sigaw niya. "Hindi pwedeng pulubi ang pumalit sa akin." Mariing tumugon si Cassandra, hawak ang kamay ni Ramon. "Victor, matagal ka nang wala sa buhay ko, at kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago ang katotohanang may pamilya na ako ngayon. At ang pamilya kong ito, hindi mo tayang gibain." Sa korte, nahatulan si Victor ng pagkakakulong dahil sa mga krimen laban sa kanila. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, ramdam pa rin ni Ramon at Cassandra ang bigat ng pinagdaanan. Habang nakaupo sila sa kanilang sala kinagabihan, niyakap ni Ramon ang kanyang pamilya. "Marami tayong pinagdaanan, pero kahit anong unos, basta't magkasama tayo, kakayanin natin." Ngumiti si Cassandra at hinaplos ang pisngi niya. "Oo, Ramon, ikaw ang hindi ko pinagsisihan. Sa kabila ng lahat, ikaw ang naging pinakamagandang desisyon ng buhay ko." At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanilang anak, nanatiling gising ang dalawa, pinagmamasdan ang katahimikan. Sa puso nila, alam nilang mas marami pang pagsubok ang darating. Ngunit isa rin ang malinaw, walang banta, gaano man kalaki, ang kayang gumiba sa pamilyang itinaguyod nila mula sa hirap at sakripisyo.